Yes mga kabosing, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, good morning. Saan po man lugar kayo nandoon, mula Luzon, Visayas at Mindanao, ay ako po ay bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. At sana po sa mga oras na ito ay nasa maayos kayong kalagayan. At mula kahit nasa ibang bansa kayo, lalo na yung mga nasa ibang bansa, iingat po tayo ngayong mga panahong ito. At napaka dilim ng ating kalangitan. Ayan. So, ang pagkaalam ko po ngayong mga panahong ito ay mayroon po tayong bagyo. At ang pagkaalam po rin ay signal number 2. So, advice ko lang sa ating mga kabosing ay tayo po ay mag-iingat. Lalo po yun sa mga taga mababang lugar na mga binabaha. Napakalakas po ng mga volume ng ulan na binabagsak ng ating kalangitan. At mayroon pong kasamang hangin. So mag-iingat po tayong lahat mga kabosing. So ngayong araw na ito ay pinili ko ulit makapag-video. At tulad ng sinabi ko, pinapangako ko na magbibideo ko kahit once a week, kahit medyo busy tayo. So, dahil mga kabosing, medyo nahihirapan talaga ako pag nagbibideo pagka talagang busy ako. Ang ugali ko po kasi pag ako'y busy, ayaw ko pong may nakakaabala. Kaya lang talagang pinindigan ko na sa aking sarili na magbibideo tayo at yan po ay hindi ako mawawala weekly. Kung sana nga mga kabosing, mga 2 times a week, pero talagang ang nagiging minimum ko ay once a week lang mga kabosing. So ngayong araw na ito ay sana isamahan nyo ako at tulad ng dati, isang simple at ordinaryong video lang ang ating gagawin. At alam ko naman na noon pa ay tanggap nyo na yung aking mga content na lifestyle, yung mga trabaho ko, at napakasimple. So at ako'y nagpapasalamat muli sa mga tumatangkilik ng aking mga video. Ayan mga kabosing, at muli sama-sama ulit tayo ngayong araw na to. At talaga namang kahapon sana mga kabosing ay magbibideo ako, kaso maulan, sobrang lakas ng ulan. Ayan halos naglumot na yung aking mga semento, yung mga garahe ko. Ayan. O yan, samahan nyo ulit ako mga kabosing. Yung mga kabosing, ngayong araw na to ay sa trabaho ulit tayo magkasama-sama. At siyempre yun naman po talaga ang daily routine ko. So bago po ang lahat ay gusto kong ipaalam sa inyo na yung mga unit kong yan, ayan, yun yung mga finished product ko po ng mga unit. Toyota Innova 2010. Ayan, baka may mga gustong mag-abili sa inyo. Ayan, mga second hand po yan, 2010 Innova diesel. Ayan, manual po siya. Ayan, manual. Malinis po ang loob niyan at labas. Diesel po ito mga kabosing. Ayan, mga kabosing, iyan po mga unit na yan ay hindi man talaga ako ang kapitalista dyan. Bali pinagkatiwala sa akin ng financer. Ayan, medyo naglulumot-lumot na. Rap akin na nga ang basahan dyan. At hindi na natin, medyo malamig basahan, medyo malamig ang panahon. Ayan to, makikita nyo mga kabosing, napakalinis niyan ang loob. So yan, diesel po ito mga kabosing, 2010 na manual. Punasan mo nga ito. So, naglumot na, nag-amag pala. Then yan, Toyota Avanza 2016 model na second hand din mga kabosing, manual din yan, gas 1.3. Toyota Avanza. Yan. Puro po malilinis sa loob niyan, loob at labas. Punasan mo ang loob at inaamag. Ayan. Nakamags na po yan mga boss. Makikinis po yan ang di ba? Punasan mo at medyo inaamag na sa lamig. Pero malilinis po mga kabosing yan. Medyo talagang sa lamig
ang sasakyan po mga kabosing pagka hindi nyo binubuksan ay inaamag. O yan. Dapat ang basahan. Avanza manual. Basahan. Rap. Basahan. Ay kinis po yan mga kabosing. Ito muna nga sikasuhin nyo at nakamags na. Ano, punasan niya muna. O, akin na ito mga, punasan mo muna. Ito muna intindihin mo. Talagang mga kabosing ang sasakyan, kahit malinis yan, pagka hindi mo, lalo kung taglamig, ay inaamag. Ayan. Yan lang po mga manobela. Medyo malamig eh. Kaya at saka hindi na to talaga napapaandar. Pag may mga buyer lang po talaga ito napapaandar. At goods po naman yan mga kabosing. Kahit matagal pang hindi pa andarin yan. Ito naman yung EcoSport 2015 model. Manual din po yan. Hindi po ako kumukuha ng matic lalo kung Ford. Kasi medyo maselan po yung mga Ford na yan. Yung mga loob, pati yung Innova, punasan mo yung loob. Yan. Ito ay ang ginamit ko ng yung vlog ko nang magpunta ako ng Lipa sa LTFRB. Ford EcoSport manual. Sa mga mahihirap po, medyo mga Ford po, hindi ako kumukuha ng automatic. At medyo hindi tayo masyadong pamilyar pag manual po kasi madali po yan. Hindi clutch lining lang po yan pagka naghihina yung yung kanyang batak. O, di ba? Paspasan niya. Pagtulungan niyo ni Kuya Ron mo, tawagan mo. Okay. Di ba? Ang ganda po ng interior niyan mga kabosing. Naka-mix din yan. All stock mga kabosing. Naka-rain visor. Ayan. Lahat o yan mga kabosing. 3 unit yung mga kabosing na finished product na. Ito po yung isa pa na Toyota rin. Puro po goods lahat yan. Although second hand siya, pero maganda po yan. Ayan, ito po naman ay Toyota Revo 23 model. 2003 model. Naka-mags. GL lang po siya pero diesel. Manual din po to. Ayan. Diba? Nice interior. Wala po siyang set cover pero ang gaganda po ng upuan niya. Baka po sa mga kabusing natin dyan ay pero kung gustong mag-avail na second hand. Kas po ito mga kabusing, di po to financing. Ayan ang ganda ng niya, ng interior niya. Kahit wala po siyang set cover pero ang titigas pa ng mga upuan niya, ang talagang hindi pa siya masyadong ginagamit. Medyo madilim ito mga kabosing sa lugar ng Revo eh. Kung Revong ito ay, ang makina nito ay 2L na diesel. Yan. Mga kabosing, ano po naman yan? Hindi po naman ako ang pinansak niyan. Bali ako po lang ang namamahala. Kasi ako yung sanay. Baka isipin nyo mga kabosing mayaman ako. Hindi po. Ako lang talaga ang nagpapalakad ng bossing. Pero yung pera po ay hindi akin. Kaya naman yung mga kabosing Pero puro nakamags po yung lahat yan. Wala siyang steel rim. Innova, Revo, Max po yan. Nakakapal lahat ng gulong niya. Diba? Diba? Diesel. Bali, dalawang diesel, dalawang gas mga kabosing.
Halos Toyota po lahat mga kabossing. Ang naiba lang ay isang Ford EcoSport. Puro manual po mga kabossing yan. Ayan mga kabossing, pinakita ko lang sa inyo yung mga unit ko ngayon. So for the first time ay nagpakita ko ng unit. At magwa 1 year na ako, hindi po ako nagpapakita ng mga sasakyang ibinebenta ko. Nag-try lang po naman ako kung maipakita sa inyo. Tawagan mo si Kuya Ran mo, dali. At yan po talaga ang hanap buhay ko ever since mga kabossing. Pero nung una po ay buy and sell po ako ng jeep, passenger jeep, and at the same time po ako naging operator. So yan po ang aking mga hanap buhay na ikinabuhay ko at ipinagpaaral ko sa aking mga anak. Although hindi naman tayo, pero sapat lang, hindi naman tayo mayaman, ordinary din lang tayo. At sa akin okay na yon kaysa naman halos sa tukod na tukod. At yan po talaga ang para po doon sa mga nagbabalak magnegosyo na ayaw mamasukan, mag self-employed na lang po kayo mga kabossing. At least wala po kayong amo. At share ko lang mga kabossing, after po ako makagraduate ng college, nag-try po naman ako magtrabaho sa mga company. Punasan ninyo, linisin ninyo yung yung mga sasakyan. At nagtrabaho din po ako sa munisipyo. Pero mas gusto ko po yung yung walang nagmamando sa akin. At gusto ko talaga yung negosyo, pang sariling negosyo kahit napakaliit lang. Nagtrabaho ko sa sa amin sa munisipyo, sa assessor. Then nainip ako, na boring. Nagtrabaho po ako sa Maynila. Believe it or not mga kabossing, hindi po ako tumatagal ng 3 araw, nag-aawol po ako. At pakiramdam ko hindi ako aasenso sa mga ganong sistema. Pero sa totoo lang, maganda rin sana kung itinuloy ko yun sa munisipyo, kasi may mga pension po yun pagdating ng araw. Katulad po ng mga classmate ko nung college, sila po ay mga pensionado lahat ngayon. Ang pagkakaiba lang talaga, punasan nyo lahat mga kabossing. Pag tumanda ka na, paspasan niyo tapos punasan nyo lahat ang buong ang pagkakaiba po talaga pagdating ng araw ay may mga benepisyo po tayong matanggap pagka po tayo ay nagtrabaho sa kumpanya or sa government. Paspasan nyo tapos isa-isahin nyo para isang diretsyon pag yan po ang pagkakaiba. So kung ikaw ay magsi-self-employed, dapat ay mag-ipon ka talaga or mag-self anong tawag doon sa mga SSS, mag self contribution po kayo at para at least pagdating ng araw, ang bawang senior na kayo ay kayo po ay may inaasahan magiging pension. Kaya mga kabossing, tayo po ngayong araw na ito ay pupunta po sa trabaho natin sa garahe, sa restoration ng sasakyan, para matingnan po natin. Yan, ganun po naman talaga ang ginagawa ko araw-araw. Hindi ko na lang ipinapakita at hindi ko na rin ibinibideo. Kasi tulad ng sinabi ko, medyo naaasipa ako pag may mga video ganun. Gusto ko talaga trabaho. Eh mga kabossing, samahan nyo at punta tayo sa garahe. Yan po ang aking negosyo, mga jeep na yan. Nagkalat. Hindi ko alam kung anong kahihinatnan pagdating ng araw. At babalik din po tayo sa katapusan ng July, tulad ng sinabi ko sa LTFRB, para umattend po tayo ng hearing. Naka-schedule po ako sa July 31 para sa hearing po ng mga practice ng jeep ko. Pero mga susi ng tingkon ko lang susi ng isang jeep ko. At mga kabossing, talagang napabayaan ko yung yung mga jeep ko Yan mga kabossing, pakita ko sa inyo yung pinagawa kong kanal, di ba?
nung dumaan yung ano, yung tubig sa kanal ay lumalim. Kaya ang ganda ng baba ng ano, ng tubig at hindi na umaakyat sa kalsada. Diba? Yan mga kabosing, puntahan natin yung ano, mga tao dito sa garahe, kung ano na ang mga ginagawa. So ngayong araw nito mga kabosing, ang aking ipapakita sa inyo ay kung paano ang proseso ng pagpipintura ng sasakyan. Kasi baka akala ng iba ay basta na lang ibubuga at madali lang. Isa pong mahabang proseso ang pagpipintura ng sasakyan, lalo po kung mga high end. Hindi po natin basta-basta pipinturahan ng ordinary yan mga kabosing. Talagang marami pong proseso. Ayan, may isa pa po tayong unit na nire-restore na modelo po, pero ang daming mga scratches. So ayan, kung makikita nyo mga kabosing, ay marami po siyang primer. Yan. Ayan mga kabosing. So para po doon sa hindi nakakaalam sa proseso ng pagpipintura ng sasakyan, ayan po. So hindi po tayo basta bubuga na pag nalinis nyo ibubugahan nyo lang. Ayan po si Roland, siya po yung talagang 20 years ko ng pintor. Baka akala ng iba ay madali lang po yung pagpipintura. So may proseso po yan. Una, lilinisin natin. Then ano nga Roland? Mamasilyahan yung mga part ng mga lubog. At kung may lubog, medyo ano natin, bubulihin para maging pantay. Tapos lilihahin pag na masiyahan. Then ipa-primer po mga kabosing yan, no? Marami pong proseso. At baka hindi po nyo alam ito po ay ilang linggo na rin talagang ginagawa nila. At medyo marami po talagang scratches o may mga UP-UP ito sa gilid. Na salamat sa dating may-ari at napakaingat niya mga kabosing. Bali po itong unit na ito ay 2015 model, pero mas okay pa yung ano, yung mga old model. Kaya nga sinasabi ko mga kabosing, ang paggamit ng sasakyan ay hindi sa tanda o sa edad. Nasa paggamit po yan. Kahit po yun ni old model, kung nagamit po muna ng tama, yan po ay maganda pa rin. Kaso ito hindi rin na talaga naalagaan. Pero maganda ang mga makina nito mga kabosing. Tulad yan mga kabosing, mapapansin niyo, may mga tama dati yan. Then itong pintong ito ay wala sa align, bagsak, walang bearing. So ayan, labok sa mga likod. Nabubuksan ba? Pati po itong upuang ito, may mga sira yan. Yung pinto sa likod, kaya nalagyan na po namin ng mating yung madilim. Ayan, ang harap niya na may mga gagawain pa, diba? 18-seater po ito mga kabosing. So may mga ayusin pa rin. Ayan, talagang ewan ko ba sa dating may-ari anong ginawa dito. Butelo pa po ito mga kabosing. At nagdala na po ng ang sexing ano ng merienda. Ayan po mga kabosing, 18-seater oh. Talagang grabe. Pero nilabanan ko ito mga kabosing kasi modelo pa at maganda pa yung makina. At ang isa pang issue nito ay ang aircon. So I think magpapalit po tayo ng compressor
Kasi dapat po talaga kompleto po yan. Ayan. Pero pag nangyari po ito, ay maganda po ito. Ito po mga sidings nito ay ayan o. Plastic na yan. So medyo matugo pa rin to mga kabosing eh. Talagang kinakailangan po nating gastusan. So para po dun sa mga buyer na medyo barat, maunawaan po naman yung nagre-restore nito, hindi gawang biro. Baka akala ninyo basta-basta mag-ayos nito. At ito po naman yung mga ayaw po sa buy and sell, depende po yan sa buy and sell mga kabosing. Ako po, ipaliwanag ko lang sa inyo, hindi ko po ito binibitawan ng hindi ayos na ayos. Ayan, nakatitintig pa mo yan mga kabosing. At ito ay i-acid rain pa. Ayan, tatanggalin po ang mga watermarks niyan. Diba? Pala nyo madali lang. Tapos babaratin lang ninyo. Hindi po gawang biro talaga mga kabosing. At sa manaywala kayo hindi, gumagastos po ako ng almost 50,000 plus. Hindi lang, halos mag 80 na hindi po nagagawa ng ibang buy and sell. Maminsan na kumikita lang ako ng konti, parang nagbigay lang po ako ng trabaho sa mga trabahador ko. Then katulad ng sabi ko sa inyo, naging aliwan ko na at ako'y natutuwa pag nakakapag-restore ako ng ng mga sasakyan. Ayun po ang si Bumblebee na medyo po may pakiramdam, kaya nandito po siya. Ano naman, tapos na? Ha? Anong gagawin dito? Nang gumalaw ko sa engine support. Transmission support. Medyo nagpalit po kami mga kabosing ng transmission support ni Bumblebee. Kaso nung mapalitan namin, bumaba naman yung makina, kaya iayos natin. Ayan mga kabosing, ngayong araw na to ay ito po ang magiging sentro ng ating content, ang trabaho dito sa garahe. Medyo talaga nabuguhan na pala ni Mario yung under chassis. Ha? Ito yung daw na Roland. Sabi ko nga ako naman puputi. Ayan. Siya daw. Sila po mga kabosing ang ever since ay magkatuwang talaga dito na nagtatrabaho po sila ng wala ako. Bahala sila sa buhay nila kung anong gawin nila. Kasi mga kilala ko na po sila mga kabosing, almost mahigit more than 20 years na talaga. Kaya sa kanila ko na lang pinauubaya yung siguro I think mga mga 25 years na sila sa akin. Matagal na mga kabosing. Kaya ako bilang nagpapagawa, kaya mga kabosing, talagang tiwala ako sa kanila. So ang labanan namin ay araw, pero may trabaho at wala, diretso ang sweldo. Yun ang pagkakaiba. Ayan. So ngayon mga kabosing, ay tunghayan ninyo yung ang aking mga makaganapan dito sa garahe. At sana po ay samahan nyo ako hanggang sa dulo nito mga kabosing. Hindi kumapat sa Pero hindi ka nagpalit ng Hindi dito. na. Bakit? Para bumaba. Para bumaba, dinugtungan ko ito. Yan. Mga kabosing, kasi itong aking Eltron mga kabosing, ito po ay dating gas, kinonvert po ito ng binilhan ko sa diesel. Ang problema, nung masira yung kanyang transmission support, ay 87 model yung mga kabosing phase out na daw, kaya nag-improvise po kami ng ng transmission support para hindi lumapat yung makina sa cross member. Kaya for the first time ay may sakit si Bumblebee, kaya ang dito po siya sa
sa doktor. At inaayos po kasi itong sasakyang ito ay talagang gamit na gamit ko. Mamaya mga kabosing ay bibili po tayo ng pangkesame sa aking isang jeep at medyo bumagsak na. Tulad ng sinabi ko sa inyo na medyo napabayaan ko yung mga jeep ko. Dahil nawalan po tayo talaga ng pag-asa sa balitang phase out. Pakiramdam ko wala na, pero survive natin mga kabosing. Kung yun yung mga grupo ng manobela ay nakikipaglaban, siyempre dapat suportahan natin mga kabosing. Kaya tuloy natin. Tingnan mo lang mga kabosing yung pinagawa kong kanal dito. Kasi medyo mababaw pa yun ng di ba? Ang lalim na. Kasi nadala-dala ng malakas na baha. Di ba? Ang lalim na. Walang agaws dito sa kalsada. Kasi doon na siya dumadaan sa ginawang kanal. Yan. Dire-diretso na yung tubig. Di ba? Kasi kung hindi ko ito na ipagawa mga kabosing, yung labas dito na daan. Kung wala yung kanal. Kaya ngayon, dire-diretso na siya. Yan. Dire-diretso na ng tubig. Nadala-dala na yung tubig sa ilalim. Tingin na kuli. Lumalim na dire-diretso ng tubig. Yan, pangita uli kami ni Rene, ang playboy ng Green Best. Tinignan ko lang yung yung kanal. Si Maren Bekbek. Andyan po. Oo. Tinignan ko lang. Sige po. Sige. Salamat. Ayos na. Dire-diretso na yung agos niya. Di ba? Nakakatuwa rin naman yung mga ginawa ko, nakatulong naman talaga sa amin, pati na rin sa mga kapitbahay ko mga kabosing. Dire-diretso siya, hindi katulad ng una na dito dumadaan sa gitna ng kalsada. Yan. Ang ganda na ng daloy ng tubig sa kanal. Para siyang buhay na ngayon. Hindi katulad dati na pantay, sabog ang baha, ang tubig na dumadaan. Mga kabosing, dadali natin itong isang jeep na to sa garahe, papagawa natin dahil tingnan naman yung mga kabosing, tingnan naman ninyo, diba? Bagsak na yung kesame at tumutulo daw ito, sabi ng driver. Kaya dali natin sa kabila para maayos. Ang driver nito mga kabuso ay mamaya pa. Kaya tayo na magdala, tayo na yung magpagawa. Mga kabosing, matagal na tayo hindi nagdadrive pero kaya naman natin itong dalhin to. Kasi yung driver nito ay mamaya pa. Kung mamaya pa, hindi na ito magagawa. Tingnan mo lang yung mga kabosing. Bagsak na. Nakalobo na. Palitan natin yan. Para pagdating ng driver ay gawa na. Medyo maingay mga kabosing ang tambutso nito naka open pipe.
Inayusan ko na yung lahat mga jeep ko. Ayos yung mga kanal na ginawa natin. Tawagin natin mga kabossing yung anak ko, palalabasin ko yung L3. Dapat talaga maayos to eh mga kabossing. Mapinturahan, medyo pangit na. Talagang napabayaan ko. Yan, ayos na yung ano, yung L3 ko, kaya bibili tayo ng materyales na gagamitin natin sa ano, sa Kesame nito, at diyan ko ikakarga yon. Naingay pa? Umiingay pa? Mga bossing, dito muna siya at tayo bibili ng ano, materials niya. Lawanit. Bili muna tayo. Let's go. Plan. Masiyahin mo ang butas nito ha. Kung may butas ito, masiyahan mo muna. Then papakisami. Ate mo naman Maro. Ha? Ano? Wala, hindi mo tayo makakabili ng isa. Kahit yun na lang isangin muna, Ma. Dalhin. Tawagan ko sila kung ayaw mo biyahe, hindi kita pipilitin. Pero pwede pa naman yan. Ano? Natalhin mo na doon ngayon. Hindi pa pwedeng dalhin kasi baka may nakasaksak doon. Ayan nga, gano'n mo na roon. Ha? Tawagin niyo muna si ano, kung bukas pwede. O, di ba? Di ba ang gwapo mga kabossing ng aking driver? Uy! Ito naman eh. Tingnan natin tingnan natin, kausapin ko. Pagka hindi, ano, bibiyahe mo? Kaya mga kabosing, tayo ay bibili ng ano, ng materials na gagamitin sa Kesame ng jeep ko.
At may mga bibili tayong piyesa, yan o, pambelt ng jeep. Kahit naulan, hindi kinakailangan natin mga kabosing na kumilos kasi wala naman tayong mga taong maasahan. Tulad na sinabi ko sa inyo mga kabosing, hindi ako mahilig kumuha ng tao. Kung kaya ko naman, ako na kumikilos para hindi na tayo ma-stress pagka medyo mabagal. Tayo na lang ang pwede natin sisihin pag mabagal, tayo na lang sarili natin. Kaya hindi ako nagkukuha ng tao kahit maulan. Gamit na natin mga kaboses si Bumblebee. At ang mga sakit nito ay mga panandalian lang mga kabosing. Mga minor lang naman. Mga engine support o transmission support. At ngayon kahit bitawan mo mga kabosing ay ayos na yan. Suwati na ulit manakbo. Bali mga kabosing, sa loob ng ganun kahabang taon hindi ko natandang nagpalit ako ng mga engine support at saka transmission support. Bali ngayon lang siya nagwakas. Almost 28 years bago nasira. Diba? Ang tibay mga kabosing. Mga kabosing, siguro bagyo na to itong mga nararanasan natin ito. Napakalakas ng ulan. At itong bagyong ito ay kung ito nababagyo parang puro ulan, wala namang hangin. Pero sana mahina lang at saka wala nang hangin para hindi tayo maapektuhan. Lalakas ng binubuhos. Ay mga bossing, napakalakas ng ulan. So sana iba yung pag-iingat tayo mga kabosing sa naranasan natin ito. At lalong lalo na doon sa mga part na medyo may kababaan ng lugar ng mga binabaha. Yung iba po na sa palagay natin ay posibilidad na magkabaha, ay sana lumikas na lang tayo sa mga lugar na mataas at sa mga evacuation center para hindi tayo malagay sa alanganin ng ating pamilya. Konting ingat mga kabosing. Mga kabosing, sa mga ganitong panahon ay napakahirap ng buhay mga kabosing. Kaya yung ibang mga tao na talagang may kahirapan ng buhay ay nakakaisip ng hindi maganda, naging cause kaya sila ay nagnanakaw, gumagawa ng mga illegal na trabaho. Pero lagi po nating pinaparala sa ating mga kabosing na tayo po ay magtrabaho ng malinis. At may awa po ang Diyos ay tayo yung makakaraos, hindi yung iraraos natin ang ating pamumuhay sa mga hindi magandang pamamaraan. Ngayon ay tag-ulan tagbagyuhan at talagang di mapapagkailan ang ating mga ibang kababayan ay dumidiskarte na kahit na pa-illegal yan. O sa totoo lang ay nauunawaan naman natin, pero hindi naman dapat natin consider yun na pamamaraan para maitawid natin ang ating mga gutom ng ating pamilya. Hindi magandang gawain mga kabosing. Sikap tayo mga kabosing, at least pag dumating yung mga gatong panahon na tag-ulan at tagbagyo ay tayo ay ready sa lahat. Mga kabosing, mahihirapan tayong bumili ng lawanet, pero subukan natin maghanap sa ibang hardware. Kasi yung lawanit hindi na po masyadong ginagamit yun ng mga tao ngayon. Hindi na siya gamit. At punta tayo sa
tayong mekaniko kay Long at may papa-schedule akong gagawin sa akong jeep. Dalaw tayo sa kanyang sa kanyang bahay, talyer niya. Tara. Oh. Why? Bakit hindi ka nalagada doon sa hindi mo man binibigay ang Gcash number mo? Sino, tindahan lang naman ako may Gcash. Wala Wala naman ka ako. naman binibigay. Wala naman ako sa Gcash. Sa tindahan lang naman. Pagka sabi nyo hindi pa bibigay ko yung number nun. Ayaw naman namin ihis magbasta-basta magpapasok. Baka daw... Sa tindahan dyan, di ko naman pinadadala lagi. Bakit daw? Kaso, pahuli, hindi ka nagkape. Hindi na, kasi na-busy ako dito. Binaba yung makina. Papaandar namin. Ang sama ng andar. Kailan mo ba i-schedule yung kingpin nun? Nga lang, may kasunod to. Bukas, paparada ulit yan dito. Yung mababari ng makina. May kasunod na yan. Tapos sa next week, sinabihan na kami dito. By Monday, aalisin na lahat ng yan. Bawal lang pumarada. Tinanong ko, yan, ganyan, pwede. Yan, pwede yan. Huwag lang dito sa kalye. Patay. Namamalag daw Kaya nga Tagulan na, mamamalag talaga. Ayun, basa na yun. Mamamalag talaga yung pagbasa. Ano bang ginagawa mo doon para hindi pagka may tama na Ibababa ang I-beam. Tapos, Tapos, diba, ang kingpin humihiga ng pag-ganon. Pag humiga ng ganon yung kingpin, yung dito, yun ang malaki. Doon mo bibirahin ng puro mga stainless. Saka doon sa kabila naman, dito naman sa kabila. makikita naman ang tama nun, ba? Kasi pag ganon yun ang original yung patayo pag ganon. Pag hihiga na Tapos, ganon. ginagawa mo? Stainless, build up lang, puluhin mo lang. Tapos bibili ng bato. Bato na mahaba dyan sa salitran. Nabibili na binabala. Binabala ng barena. Meron ka ba? Perang hindi kaya matagalan to. Hindi kaya matagalan ikaw bago gumawa. May kasunod to. Kaya nga. Tapos Pero muna ako ng bato mo. may kingpin din kasunod. Naku po. Sa linggo naman yun. Pero muna ako ng bato mo. Tignan mga kabosing silo. Simpatikong Kaya haba yan eh. pinapasok mo kaya tapos Ito lang, babalilain mo Lahat lang na marami. yung dapat mo. Huwag mo masyadong tatabi ng pailalim. Mga dalawang patong lang na pag gano'n. Pag idinalin mo, mahirap na. Tinumig ka muna to. Kung matatagalan ka, nadaing na si magandang lalaki namamalag. Tatagalan ako kasi may kingpin pang susunod dyan. Pagtapos ng mga yan. May BA1 pa. Kanina, kaso hindi ko nasagot. Hindi ako makasagot kasi naadano ko to eh. Namumroblema ako eh. Bagong overall, general lahat yan, bago lahat yan eh. Pag ang Mga kabosing. Diyan na tayo sa Aguinaldo Highway. Medyo nahirapan tayo maghanap ng lawanit. Kasi yung lawanit mga kabosing, wala nang gumagamit yan sa mga materialis ng ginagawang bahay. Para kung sa pyesa ay na-phase out na. Hindi ko alam kung saan tayo makakabili. Pero taga tayo maghanap. Ang mga kabosing, basa na ako sa pagkahanap ng lawanit net. Alam ko talaga yung lawanit na phase out na. Pero hindi ko alam kung saan kumukuha yung mga nagkikesami ng mga jeep. Kasi pagka plywood ang gagamitin natin, medyo mahirap, matigas. Kaya ang talagang ginagawang kesami ng jeep ay lawanit. Medyo nakababasa na tayo mga kabosing. Pero hanap pa rin tayo, baka sakayin makakita tayo. Mga kabosing, ang nabili namin ngayon yung mga tastas na lawanit at na-phase out na pala yung ganyang mga materialis na sa hardware. So may nabibili naman tayo yung mga parang pira-piraso na lang, kaya yan lang ang kinuha natin. Yan mga kabosing, sobrang ulan pa rin talaga, hindi siya natila. Kinakailangan natin umuwi at basang-basa na tayo. Lahat pataulan. Yan mga kabosing, dito tayo sa garahe. Ibaba na yung ba natin yung binili natin na sobrang tagal nating nabili. Saan lupalop namin hinanap. Ayan.
Ibaba mo. Ayan ang sitwasyon nito mga kabosing, talagang ano, maulan. Puta, ang dami mong tinanggal, Mar. May babalik mo pa ba yan? Ha? Wala pang listo. Naku po. Walang plywood talaga. Lamanit. Hindi ba nasira? Ha? May mga sira talaga yan. Kasi nababasa eh. Hindi, kako. Wala nga kaming mabili. Walang problema. Yung mga papalitan ng ano, pamakuan. Ha? Papalitan ng mga pamakuan. Ay, madali lang yung pamakuan. Pero yung lawan, ito talagang walang mabibili. Wala. Okay, babalik na lang yun. Babalik na lang tapos. Lalagyan ng ano, ng Ang tawag niyan. kahit Yung mga sila. ito lang ang nabili namin. Ito, dadalawang piraso. Wala. Hindi ba? Ha? Yung pagiliran ng sira eh. Yung doon eh. Oh, yun lang nabili namin, dalawa. Pagkasyahin mo na yan. Wala eh. Tatapal ko na lang yung iba mo sa ano. Oo. Ang panglisto lang wala. Ang problema. Pang liston. Ay, di yung Ayan yung ano. kahit plywood siguro. Ano to, Lan? Ano na? Anong plano dito? Basta, hindi ako nagpagaro. Pwede bang magpinturan yung ganito kalamig? Oo. Kaya ba yan? Oo. May nakaprepare ng mga kaboto. Ang ano? Bubugahan na lang. Ay, itong ano? Itong harap. Hindi mo pa naman maano to. I-prepare mo na rin muna to. Wala eh. Wala kaming mabili. Ang nabili ko pa, yung maninipis. Hindi yung face out na pala.